Kanina lamang ay nag-usap kami ng aking, matalik na kaibigan noong college. Right? At siya po ay isang babae. At isa sa mga nakapag-capture ng aking attention is that yung napagkwentuhan po namin kanina na mga babae is 2 to 3 times na po na mas mataas na ang body count, right? Ang sex life kumpara sa nagdaang henerasyon. Isang magandang araw naman, Word Po community. Welcome once again to another episode of the Word Po PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na mag-alinlangan, brothers, sisters, na pakisubscribe at pakifollow naman kami sa YouTube at sa TikTok platform. Without any further ado, tara na po, umpisahan na natin. Makasabog isip mapakinggan tong mga ganitong klaseng pahayag kapag narinig mo to sa mismong kaibigan mong babae. Right? Which is, wala po akong tutol dito. Hindi ako disagree dito dahil talagang totoo to. Ito po ay dahil po sa palaging paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, dahil po yan sa madali na po para sa babae ang makakuha ng atensyon ng mga lalaki at the same time magkaroon ng maraming option na high quality na mga lalaki. Again po, madali na po sa panahon, sa modernong teknolohiyang panahon ngayon para sa lahat ng babae, mapamagandang babae o mapapangit na babae, mataba, payat, kahit ano pa yan. Madali na lang po sa panahon na ito para sa lahat ng babae na magkaroon ng sari-saring mga random na lalaking tagahanga at the same time yung maliit na porsyento ng mga desirable at high quality na mga lalaki. Yung mga matatangkad, mistiso, mapuputi, may status na siyang in demand din sa ibang mga babae. Kaya po sila nagtatagpo-tagpo doon sa maliit na porsyento ng mga lalaking kiniklaim nilang babaero, subalit ang totoo, sila rin po ang nagkukumpulan dun sa mga ganong maliit na percentage ng mga lalaki. Right? Hindi nyo sila masasabing babaero kasi kayo ang may kagagawan nun. Kasi nga po, hindi 1:1 ang ratio ng dating. Right? Ang majority ng mga lalaki ay mga unattractive sa paningin ng babae at undesirable. Kaya po sila madalas na nagsasabing mga babaero ang mga lalaki, pero sila ang gumagawa nun dahil sila po hindi po nila na-appreciate yung mga lalaking kalibel lang nila. Inaabot nila yung mga lalaking high quality, mga matatangkad, gwapo, perfect face symmetry, right, mistiso, and etc. Mga artistahin na lalaki. Ayun po, nakakagulat na marinig na mismo sa bibig pa ng kaibigan mong babae lalabas yung ganong klase mga pahayag na kung saan siya mismo, inamin niya na siya mismo babae yan. Best friend kong babae yan. Siya mismo inamin po niya na 2 to 3 times na mas mataas na mga body counts ngayon ng mga babae. Mapa, bata man, okay? Teens, in their 20s, 30s, 40s, and even yung mga talagang mga papunta sa 50. Bakit po? Ito po ay ang power ng social media at dating apps na kung saan po pwede na nilang i-meet up yung mga lalaking trip lang nila na mga gusto nila, mga desirable, high quality, high value, high status na mga lalaki. And minsan, kahit sino matipuhan lang nila, mini-meet up na nila. At ang isa pang nagte-trending ngayon, yung pagbebenta ng laman sa dating app na tinatawag natin na walker. Alright? At nasabi pa niya sa akin kanina habang kami ay nagkita at nagkamustahan ng aking best friend na ito na babae. Sabi niya sa akin na ganun, is that, hindi mo alam yung girlfriend mo, yung misis mo, nakipagkita pala sa random na lalaki na tinatago-tago niya sa social media niya o sa dating app. Siya mismong nagsasabi niyan, hindi ako. Right? Ikwento ko lang po sa inyo sa episode na ito sapagkat kami po ay nagkita kanina at nagkamustahan, nagkakwentuhan, right? Siya po ay aking best friend nung college days pa. Right? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kung iniisip po ninyo na imbento at gawa-gawa lang na kwento itong mga aming itinuturo dito sa The Red Pill PH, lalo sa TikTok podcast, right? Nagkakamali ho kayo. Kung mismo sa bibig na ng babae nang galing at sa mismong kaibigan ko
na babae nang galing ito. Dapat nyo pa bang pagdudahan itong mga dinidiscuss natin na paksa dito sa The Red Pill Page? Kayo na huwang musika. Kami po ay nagsasabi lang mo ng mga katotohanan dito na bahala na kayo, wala sa amin yan, paniwalaan nyo hindi. Sasabihin namin kung ano lang talaga yung eksaktong nangyayari, observable events sa reality. Right? Nasa sa inyo na yan kung paniniwalaan po ninyo. Now going back po sa ating episode ngayon, ito pong sinasabi ko, ito na po ang mapapala ninyo ngayon lalo sa panahon na ito na kung saan po hindi mo alam yung nililigawan mo, yung crush mo, hindi mo alam mataas na 30 plus na pala ang body count, right? 40, 50 plus, right? Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. At ang masaklap nito, hindi po dinidisclose at pinagsasabi ng babae ito, right? Hindi ho maganda ito sapagkat po ang babae po, the more po na dumadami yung kanyang sexual experiences sa iba-ibang random na lalaki, nagbabago po yung synapse ng kanyang brain. At yung synapse ng kanyang brain ay nasasanay na at na-adapt niya na yung papalit-palit na partner na lalaki. Mapayan man partner and sexual intercourse partner. So ang mangyayari niyan, hindi na siya maka-attach. Hahanap-hanapin na iyon ng kanyang isip, ng kanyang katawan. May research po dyan at iniimbitahan po namin kayo na panoorin po't balikan ang episode namin sa YouTube channel namin na The Red Pill Page na pinamagatang Female Promiscuity. Right? May research and science study po dyan na kung saan kapag ang babae marami ng body count, hindi na yan basta-basta at hindi na talaga kaya, incapable na siya na maka-attach pa kasi nga nasanay na siya sa ganoon. Iba-iba. Pag nice guy ka at yung crush mo mataas na yung body count at yung crush mo na yun marami ng nakasex na gwapo, matatangkad at magagaling na lalaki, huwag ka na umasa. Pagtatawanan ka na lang yan kasi iba na ang level ng standards niyan. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Very low quality na ang kalidad ng mga babae for relationship and for marriage purpose sa panahon na ito. Sinasabi ko na po yan sa inyo. Right? Hindi mo kailangan na isaisip at hindi mo kailangan din desperado na pumasok sa relationship ngayon. Dahil po ang modernong panahon natin, hindi naman na talaga relationship ang pakay ng mga babae. Ang pinaka-primary na naunguna sa kanilang isip yung attention, validation, ego, at yung kanilang mga pangangailangan, security needs. Kadalasan na mapapala mo ngayon, mga single moms na, yan na lang yung mga gusto magseryoso sa'yo hanggat pro-providean mo sila. Pero, ang single mom nag-cheat pa rin yan. Ang tataas pa rin ng mga standard niyan. Ang relationship at marriage, masasabi natin na worthy pa nung panahon ng lolo natin sa tuhod. Ito po yung free. Women's liberated, right? Na mga babae. Bago pa pumasok yung women's liberation. Sa modernong panahon po natin, risky po. Asahan mo na mayroon agad instant na backup at reserba ang ang girlfriend mo, ang misis mo dahil sa power ng social media na kung saan po nakadesign po ang social media para sa privilege ng babae sa lahat ng pangangailangan nilang attention. OnlyFans nga di ba? May mga nagbebenta pa ng mga video, nagpapa-membership, di ba? Alam niyo yan, OnlyFans. Diba? So lahat na posible na para sa mga modernong kababaihan ngayon. Madali ka na lang nilang ibasura. Wala po akong sinasabi na huwag kayong pumasok sa relationship. Nasa sa inyo po yan. Pero, take the risk. Right? Ito po yung aking ibig sabihin nito na kung mismong galing na sa bibig ng aking kaibigang babae na 2 to 3 times na mas prone sa sex at mas mataas ang body count ng modernong kababaihan, nasa sa inyo na po yan. Bahala na po kayo. At least ako po, nagmamatch yung tinuturo ko versus sa mismong sinasabi ng babae na best friend. Maraming salamat po at makita-kita po tayo, brothers and sisters, sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Goodbye guys. God bless. Peace.